Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kabanata ng unang kronika at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ito po ay panibagong libro na ating babasahin. Sa libro ng Hebreyo, ang libro ng kronika ay isang libro lamang po. At madalas ay iniisip na ang nagsulat nito ay si Ezra. Dahil ang huling mga bersikulo sa libro ng kronika ay halos pareho sa unang bersikulo na mababasa sa Ezra. Ito ay sa mga panahon na ang mga Israelita ay nadakip, kung kaya naman ang mga Israelita noon ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Kung matatandaan po natin, sa panahon ni Moses ay naroon ang maraming mga milagro. At pagdating naman sa libro ng mga hari ay may mga propeta. Ngunit sa mga panahon na ito, o kaya dito sa libro ng kronika, ay wala na ang mga taong ito. Sa mga panahon na iyon ay natalo ang kaharian sa Israel ng Babylon. Ngunit sila ay nadakip din ng Persia. Tulad ng makikita natin sa libro ng Malakay, hindi makita ng mga Israelita ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ibang-iba ang kanilang sitwasyon at sila ay nakakaharap ng maraming mga kaaway. Sila ay nakaranas ng pagkadakip at pagkatapos ay muling madakip. Ito ang nararanasan ng mga Israelita sa mga panahon na iyon. Kung kaya naman isinulat ni Ezra ang unang kronika. At makikita natin dito ang kakaibang punto dahil napakaraming mga pangalan ang makikita natin dito. Mahalagang alalahanin po natin kung paano natin titignan o babasahin ang mga pangalang ito. Kailangang maisulat ang mga pangalan na ito at ang mga pamilya na ito upang maibahagi muli ang kasaysayan ng Israel. Ito ay maihalin tulad natin sa pagsusulat ng kasaysayan ng Israel, kung saan sila ay nagkasala sa Panginoon at nanumbalik sa Kanya upang maalala ng mga susunod na mga lipi. Kung kaya naman, isinulat din ni Ezra ang mga pamilya sa libro ng kronika. Dito ay pinapakita ang panibagong perspektibo pagdating sa mga pamilya ng Israel. Ito ay upang maibahagi muli ang kasaysayan ng Israel. Ito ay pagpapaalala na sa kabila ng kanilang sitwasyon o mahirap na sitwasyon ay naroon ang pagkilos at pagsasama ng Panginoon. Ito ay pagpapaalala na ang Panginoon ay kasama pa rin nila.
Ito ay muling pagsasalaysay ng kasaysayan ng Israel. Ito ay pagpapaalala sa atin na makikita pa rin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay kung babalikan natin ang bawat niyang ginawa. Ang kabanatang ito ay bibigyan po natin ng pamagat na ang kasaysayan ng kabutihan ng Diyos. Unang seksyon sa verse 1 to 4, si Adan at sumunod na doon ang marami pang mga pangalan o ang kanyang lipi. Sa original na teksto, ang mga pangalan na ito ay naisulat ng direkta. Makikita natin dito ang pagliligtas ng Panginoon. Ito ay nagsimula kay Adan. Nung pasimula ay kinilikha ng Panginoon ang mundo. Mayroong kadiliman, ngunit binigyan itong buhay ng Panginoon. Sa kanilikha ng Diyos si Adan. At si Adan ang nagsimula ng muling pagbabalik buhay sa mundong ito. Dito makikita natin na hindi isinulat ni Ezra ang tungkol kay Cain at Abel. Kanya na lamang binanggit ang tungkol kay Seth. Ito ay dahil si Cain at Abel ay hindi naging maganda ang kanilang relasyon. Kung kaya naman ang nabanggit na lamang dito ay si Seth upang ipakita ang magandang plano ng Panginoon. Mula kay Adan ay si Seth agad ang nabanggit dito. Dito makikita natin na ang pagliligtas ng Panginoon ay nagsimula sa kanila. Ang verses 1 to 4 ay ang mga lipi bago pa man nangyari ang malawakang pagbaha sa mundo. Sa verse 5 to 7, makikita natin ang pagpili ng Panginoon kay Abraham at Noah upang iligtas ang mundo. Mula kay Adam hanggang sa malawakang pagbaha, ang buong mundo ay nagkasala. Ngunit sa kabila nito ay naroon pa rin ang plano ng pagliligtas ng Panginoon, kung kaya naman pinili niya si Noah at ang kanyang pamilya. Ngunit matapos ang pagbaha ay inalagaan ng Panginoon si Noah at doon ay mababasa natin ang tungkol kay Shem, Ham, and Japheth. Hanggang sa mga sumusunod na lipi ay naroon na ang pangalan ni Abraham. Lahat po ng ito ay nangyari matapos ang malawakang pagbaha. Ibig sabihin ba nito na matapos ang pagbaha ay nanumbalik na ang lahat sa Panginoon? Hindi rin. Sa verse 5 to 7, nabanggit po dito ang tungkol sa pamilya ni Japheth.
Sa verse 7, ang mga anak ni Javan ay sina Elisha, Tarsis, Kittim at Rodanim. Ang mga pangalang ito ang pinanggalingan ng mga Griego. Sa mga panahon na iyon ay sila'y nasa ilalim ng imperyo ng Persia. At sa verse 8 to 16 naman ay tungkol sa lipi ni Ham. Makikita natin dito na walang masyadong pagbibigay diin sa mga pangalan. Ngunit nabanggit dito ang tungkol kay Nimrod, anak ni Cus, ang unang makapangyarihang mananakop sa daigdig. Matapos ang pagbaha, makikita natin dito ang tungkol kay Nimrod at Cus. Kung tutuusin, ito ang panahon kung saan naitayo ang Tore ng Babel. Ayon sa kasaysayan, ang Tore ng Babel ay nagamit upang magkaroon ng koneksyon sa espiritu, sa mga espiritu. Kung kaya masasabi po natin na mula sa lipi ni Ham nanggaling ang taong namuno upang lumaban sa Diyos. Dito ay naglabasan pa ang iba pang mga pangalan na pinanggalingan ng mga lipi na lumaban sa Israel at sa Panginoon. Ngayon, pumunta po tayo sa verse 19. Dalawang lalaki ang naging anak ni Eber, Peleg ang pangalan ng isa sapagkat sa panahon niya nahati ang daigdig at Joktan naman ang pangalan ng kapatid nito. Dito ay binibigyang diin ang paghahati ng daigdig. Ito ay dahil nangyari ito matapos ang insidente sa Tore ng Babel. Kung matatandaan po natin ay nagkaroon ng kalituhan pagdating sa kanilang mga pananalita at nagkaroon nga ng paghahati ng daigdig. At dito po natin makikita na ang buong mundo ay kalaban ng Diyos o lumalaban sa Diyos. Sa verse 17 ay makikita po natin dito ang mga pangalan ng mga tao o ng mga lipi na naging kalaban ng Israel. Dito makikita po natin kung paanong tinutulungan pa rin ng Diyos at pinangungunahan ng Diyos ang Israel o ang kanyang piniling bayan. Gayong may mga naglibasan na mga lipi na lalaban sa kanya ay naroon pa rin ang pagpili ng Diyos at ang pagpapakita ng kanyang plano upang maligtas ang Israel. Mula kay Adam hanggang kay Noah, isang henerasyon po yon hanggang sa nangyari ang pagbaha. At matapos ang pagbaha,
mula kay Shem hanggang kay Abraham ay panibago na naman pong henerasyon. Ito po ay mabibilang natin bilang 10 henerasyon. Kung kaya bago pa man nangyari ang pagbaha, ay pinili na ng Diyos si Noah. At matapos ang pagbaha, ay kanya namang pinili si Abraham. Maaaring madami nang nagaganap pagdating sa buhay ng mga Israelita, ngunit naroon pa rin ang plano ng Panginoon. Si Abraham ay naging si Abraham. O ay naging Abram, sorry. Ito ay pagpili ng Diyos. Si Abraham ay pinili ng Panginoon. Dito makikita po natin ang pagpapaalala ng Diyos na gayong nasa mahirap na sitwasyon ng Israel ay naroon pa rin ang pagliligtas at ang pagsama ng Panginoon. Ipinapakita din ni Ezra dito na naroon pa rin ang pagkilos ng Diyos. Sa verse 28 hanggang sa matapos ang kabanatang ito, makikita po natin ang pagpili pa ng Panginoon. Nakikita natin dito ang pangunguna ng Diyos upang makapagbalik loob ang kanyang lipi. Dito po mababasa natin ang tungkol sa mga anak ni Abraham o ang lipi na nagmula kay Abraham. Sa verse 28, nabanggit ang tungkol kay Isaac at Ismael. Sa 29 ay ang tungkol sa lahi o anak ni Ismael. Sa 32 ay tungkol sa mga anak na mula sa asawang lingkod ni Abraham na si Keturah. Ito po ay naiiba dahil ang nabanggit dito ay mula ito sa asawang lingkod. Ibig sabihin, matapos mamatay ni Sarah na unang asawa ni Abraham, ay kanya namang pinakasalan ang kanyang asawang lingkod. Ngunit ang nabanggit dito sa kabanatang ito ay hindi lamang asawa, bagkus ay asawang lingkod. Ito ay pagpapakita lamang na ang pag-aasawang muli ni Abraham ay hindi pagpili ng Diyos. Sa verse 34, nabanggit po dito ang tungkol sa mga lahi na nagmula kay Isaac. Nabanggit ang tungkol kay Esau at Jacob. Ang lahat ng mga pangalan na ito ay may espesyal na kahulugan. Ang mga pangalan na ito ay binago ng Panginoon, ibig sabihin, sila ay pinili rin ng Diyos. Mula kay Adan hanggang kay Noah, mula kay Noah hanggang kay Abraham, mula kay Abraham hanggang Israel o sa Jacob. Makikita po natin dito ang klarong plano ng Panginoon. Kahit pa naroon ang pagtindig ng iba't ibang mga lipi
o kaya ng iba't ibang mga bayan upang atakihin ang Israel at ang Panginoon, ay makikita pa rin po natin ang klarong plano ng Diyos upang iligtas ang Israel. Ipinapakita ni Ezra dito na ang lahat ay tinawag ng Diyos. Makikita dito ang pagkilos ng Panginoon. Sa verse 35, tungkol ito sa mga anak ni Esau. Sa verse 36, mababasa po doon ang tungkol sa Amalek. Lipi na nagmula kay Amalek. Ibig sabihin, ang mga kalaban ng Israel ay mula sa lipi ni Esau, tulad na lamang ni Amalek o ng mga Amalekita. Sa verse 38 to 41, ito po ang tungkol sa lahi ni Seir. Sa verse 38 to 42, yun nga, lahi ni Seir. Ang grupo ng mga taong ito ay hindi po nagmula sa lipi ni Abraham. Ang mga taong ito ay mula sa Edom. Sa verse 43 hanggang 54 naman ay ang tungkol sa mga hari at pinuno ng Edom. Mababasa po dito ang tungkol sa hari at pinuno ng Edom. Nabanggit po doon ang tungkol sa Dinhaba. At sa verse 46 ay naging Moab. Nabanggit din po dito ang iba't ibang pangalan ng mga tao. Kung iintindihin po nating mabuti ang talatang ito mula verse 43 hanggang 50, ay mapapansin natin na sila rin sa Edom ang nagpapatayan. Ang Israel, bago pa man sila nagkaroon ng sariling hari, ay naroon na ang Edom upang mamuno sa kanila. Gayong mayroong pinuno ang Israel, ay higit pa ring mas aktibo ang pinuno ng Edom. Ngunit pagdating sa spiritual na level, ang lahat ng ito ay walang katuturan. Mukha lamang silang malakas, o ang mga taga-Edom ay mukha lamang malakas, ngunit higit pa ring dakila ang Panginoon. Hindi kailangang magambala ng mga taga-Israel
pagdating sa gawain ng mga taga-Edom. Ang Edom ay mula sa lipi ni Esau. Dito, lalo po nating makikita ng mas klaro ang plano ng Panginoon. Makikita natin dito ang mga importanteng bagay na binibigyang diin ng Panginoon. Mukha lamang silang malakas, ngunit klaro ang plano ng Panginoon para sa kanyang piniling bayan. Ito po ang dapat nating makita sa pagbabasa ng unang kronika, lalo na ng kabanatang ito. Sa pamamagitan ng pagtatala ng mga pamilya sa Israel ay makikita po natin ang pagpili ng Diyos at ang pagliligtas niya. Ganun din po sa ating buhay. Mabilis po tayo makakita ng mga negatibong bagay. At may mga pagkakataon na mahirap magbigay ng pasasalamat dahil ang tangi lamang nating nakikita ay ang mga negatibong bagay. Kailangan po nating makita ang pagkilos ng Panginoon. Kailangan po nating makita ang pangunguna ng Panginoon sa atin. Kahit pa naroon na hindi naging diretso marahil o kaya hindi naging payapang ating paglalakbay, ay naroon pa rin ang pangunguna ng Panginoon. Bawat paglalakbay natin kasama siya ay klaro. Maging sa ating paglilingkod ay mayroong mataas na punto o kaya mababang punto. Tulad sa aking buhay. May mga desisyon din akong ginawa sa aking buhay. Ngunit nang ako'y lumipat dito sa Hong Kong, ay nakita ko doon ang klarong pamunguna sa akin ng Panginoon. Lalo kong naintindihan na ang Diyos ay mayroong plano para sa aking buhay. Para sa Section 1 ay ganun din. Kung matatandaan po natin, nagkaroon tayo ng 100 araw ng evangelical meetings. Gayong mayroong SARS noong mga panahon na yon. At ngayon ay nasa ika-23 taon na po tayo at makikita pa rin natin ang pagkilos ng Panginoon. Nakita po natin ang paglipat natin mula North Point hanggang Chunwan, ngunit naroon pa rin ang pagkilos ng Panginoon. Maraming nag-iisip na napakalayo ng distansyang ito, ngunit ito ay pangunguna ng Diyos. May mga pagkakataon na hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa ating paglalakbay, ngunit kailangan po natin sampalatayanan na naroon ang pagkilos at pangunguna ng Diyos. Minsan ay mayroon pong umatake sa atin sa pamamagitan ng media na nagtatanong kung bakit natin kailangang basahin ang libro ng Job. Ngunit sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos ay atin pong maiintindihan na ang pag-aaral ng kanyang salita ay ayon pa rin sa kanyang pangunguna. Klaro po ang pangunguna ng Diyos sa atin. Sa pangunguna ng Diyos sa atin ay lalo po nating makikita na tayo ay kanyang tinitignan. Dapat po tayong magkaroon ng pananampalataya. Ito po ang nais ipahiwatig ni Ezra
sa librong ito, lalong-lalo na sa unang kabanata. Sa kanyang paglalahad o pagsasalaysay ng mga lipi ng Israel ay kanya rin pong isinasalaysay ang kabutihan ng Diyos sa mga Israelita. Tayo man din ay kailangan po nating sampalatayanan ng Diyos. Wag po tayo masyadong mag-focus pagdating sa mga problema. Ang lahat ng ito ay maaari po nating ipanalangin. At higit po nating tignan ang pangunguna ng Diyos sa ating buhay. Sa ating pag-focus sa kanyang pangunguna ay magkakaroon po tayo ng pananampalataya at ng puso na mapagpasalamat sa kanya. Purihin po natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat dahil iyong pinili ang bawat isa mula noon hanggang ngayon ay naroon ka pa rin na tumitingin sa amin at nangunguna sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin. Hallelujah! Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na lumikha sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin dahil kami ay iyong nilagtas at naging klaro ang iyong pagliligtas sa amin. Sa puntong ito ay atin pong purihin ang Panginoon dahil tayo ay kanyang pinili. Amen.
Panginoon, pinapasalamatan ka namin dahil sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat. Panginoon, ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin. Ang lahat ay mula sa iyong trono. Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa iyo dahil ako'y narito ngayon sa mundong ito at ang bawat buhay ay mahalaga para sa iyo. At narito kaming iyong tinatawag bilang iyong anak. Binigyan mo kami ng abilidad upang kami ay makapamuhay sa araw-araw. Lahat po tayo ay pinili ng Panginoon. Ngayon lamang ay sinabi ni Pastor Jason na lahat tayo ay niligtas ng Panginoon. Maaari po nating ibahagi sa ating kapareha kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon o kung paano pa natin nakilala ang Panginoon o kaya ay nakarating sa simbahan pong ito.
Diyos amang nasa langit, pinupuri ka namin. Maraming salamat sa iyong pagpili sa akin at sa aking pamilya upang paniwalaan ka. Ngayon ay tinatawag mo ko bilang iyong anak at namumuhay na ng ayon sa iyong habag at biyaya. At ngayon nga, Panginoon, ay ang buong pamilya ko ay pinupuri ka at nasa Tree of Life community na ito. Panginoon, maraming salamat sa iyong habag at biyaya para sa akin, sa henerasyong susunod sa akin, at sa mga susunod pang mga henerasyon. Isinulat mo ang aming pangalan sa iyong libro at kami ay iyong pinili. Panginoon, pinupuri kita dahil ang mga eskwelahan na aking pinuntahan ay mga Christian schools. At sa panahon nga na ako'y nagkaroon ng pamilya, ay nagpadala ka ng mga tao upang aking makilala, upang akin kitang makilala. At kami nga ay nadala sa 611. Alam ko, Panginoon, na ang lahat na ito ay ayon sa iyong habag at biyaya. Chosen me with love, blessing me abundantly. Your promise will never change. Every step we take. Tumindig po tayo at purihin natin ang Panginoon. Your hand will hold us close to you. Every step we take, you lead us with your grace. Your love, your hand will guide us through the path of grace. Every step we take, you lead us with your grace. Your love, your hand will hold us close to you. Every step we take, you lead us with your grace. Your love, your hand will guide us through the path of grace. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Ikaw ang Diyos na pumili sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng kaligtasan. Lahat po tayo ay mayroong mga pamilya sa mundong ito at sa libro ng buhay. Ang pangalan po natin ay naitala. Ipanalangin po natin ang bawat kapamilya po natin na nakakaharap ng problema o kaya mga kapamilya na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ipanalangin natin na makilala nila ang Panginoon. Panginoon, aking ipinapanalangin ang bawat kapamilya kong hindi pa nakakilala sa iyo. Ikaw ay mabuti, Panginoon, sa kanilang pagharap ng kanilang mga karamdaman. Aking ipinapanalangin na naway makita ko ang bawat pamilya at kapamilya ko na makilala ka. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ay magpadala ng mga anghel para sa kanila. Kami ay binigyan mo ng daan upang makalapit sa iyo at matanggap ang iyong pagliligtas. Panginoon, may mga kapamilya ko na
iniisip na hindi kanila kailangan, ngunit Diyos, naway bigyan mo sila ng habag at biyaya. Naway makilala kanila. Panginoon, para sa aking pamilya, ako ay umiiyak at dumadaing sa iyo. Panginoon, pinili mo ako upang maging unang kapamilya na makilala ka. Kung kaya naman aking ipinapanalangin ng bawat kapamilya ko ay makilala ka. Ang pamilyang ito ay para sa iyo. Panginoon, pinipuri kita at pinapasalamatan dahil ikaw ang Diyos na dumidinig sa bawat naming panalangin. Amin pong tinanggap ang iyong pagliligtas at sa aming pananalangin sa aming mga kapamilya na hindi pa nakakilala sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ay kikilos sa kanilang buhay. Panginoon, maraming salamat sa mga nabasa namin ngayong umaga. May mga pagkakataon na madalas kaming umasa sa aming mga sarili, ngunit pagdating sa aming mga pamilya, Panginoon, ay nakita namin ang iyong pagpili. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang aming ugat at maging sa simbahang ito ay naroon ka. Ikaw ang Diyos na tumawag kay Pastor Chow. At ikaw ang tumawag para sa bawat iyong lingkod upang purihin ka, upang magdisipulo at upang ipalaganap ang iyong salita. Tayo po ay manalangin na tayo man din ay tumindig upang iproklama ang salita ng Diyos at upang makapagtanim pa ng mas maraming puno ng buhay. Ipanalangin po natin, Panginoon, pinupuri ka namin. Aming itinataas ang aming mga kamay at sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, narito ako. Panginoon, narito ako. Ako ay nakikinig. Sa pamilyang ito, Panginoon, naway mangusap ka sa amin. Sa pamilyang ito, pinili mo si Pastor Chow, pinili mo ang Bread of Life, pinili mo maging si Pastor Joshua at Simo at ang 611. Panginoon, kami ay tumitindig ngayon. Kami ay handang paglingkuran ka, handang iproklama ang iyong mga salita, handang magdisipulo, Panginoon, sa bawat bayan. Panginoon, ito ang iyong pagkakatawag sa amin. Panginoon, tulungan mo kaming matapat na sumunod sa iyo. Panginoon, alam namin na ito lamang ang natatanging daan patungo sa iyo at ito lamang natatanging daan upang kami makapagtanim pa ng mas maraming puno ng buhay. Hallelujah! Pikit po natin ang ating mga mata. Adam, Seth, Enosh, Kenan. Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch. Hanggang kay Abraham. At mula kay Abraham, si Jesus. May
Mga ilan po tayong mga pastor at mga lingkod na pumupunta upang iproklama ang salita ng Diyos sa maraming bayan, maging sa China. Kanilang binubuwis ang kanilang buhay. Hanggang sa pinili ng Panginoon si Pastor Chow. Mula kay Pastor Chow, siya ay nagpunta sa Taiwan. Hanggang sa nakita niya na kailangan kumilos ang Panginoon sa Hong Kong at naroon ang pagpili ni Pastor Joshua. At sa atin ngayon, ikaw man ay nakikinig on-site o online, narito ang pagpapaalala ng Diyos na ikaw ay pinili din ng Diyos. Panginoon, kami ay tumitindig bilang iyong mga lingkod at bilang miyembro ng 611. Panginoon, binigyan mo kami ng puno ng buhay at marapat lamang na kami man din ay magkaroon ng mga spiritual na anak. Hindi po kami makikipaglaban upang mamuno, pagkus ay upang magparami pa ng mas maraming puno ng buhay. Panginoon, naway ibuhos mo ang buhay sa 611 ngayon. Sa mga panahon na maraming sumusuko upang makapanganak ng espiritual na anak, Panginoon, naway palakasin mo ang bawat isa. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay na makakalampas maging sa mga gawa ng kaaway, lalampas maging sa mga takot. Panginoon, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Bigyan mo ang simbahang ito ng kapangyarihan. Bigyan mo ang bawat kapatiran ng kapangyarihan. Ang bawat takot ay hindi magiging dahilan upang hindi magkaroon ng mga espiritual na anak. Ang bawat problema maging sa relasyon ay mawawala. Hindi ito magiging balakid upang makapagparami. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, sa ating panganganak, biological man yan o espiritual, ang lahat ng ito ay bibigay ng Panginoon. Naway maging masaya ang bawat isa, naway mapagpala ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.